Joel Mariano Gutierrez, Gerald Cajote, Christopher Martinez. Sino naghanda nito? Sa sa FTI. Opo, nung inaanan na po kami, sir, nung tinatanong na po kami. So, pinahanda ito sa FTI ng mga abogado ng DA. Opo, yung nakahuli. Pero hindi po kasi namin talaga alam na DA na po yung ano. Oh, pero alam ba ninyong merong customs na nagtanggol sa inyo ron? Hindi naman po namin alam kasi hindi naman po namin ano eh. Ano yung mga kausap po namin. Kaya pero meron ba nagsasabi? Opo, Ang nagtalo? sasamahan na lang daw po kami na ano. May nagtalo ba na, teka muna, hindi smuggled yan. Ano yan? Dapat may ganun bang nangyari? Doon sa mga opisyal na humarang sa inyo, tsaka yung mga taga-customs, meron bang ganung nasaksihan ninyong debate? Kasi yun ang lumalabas dito. Pinagtanggol kayo eh. Ng taga-customs, tapos hindi na rin tumuloy. Tama ba yun? Tama ba yun? Hindi nyo nga kilala, pero tinatanong ko, meron bang nagtalo, dinipensahan kayo? Wala po. Wala. Nagtalo. Walang nagtalo, pero meron bang nagsabing, teka muna, bakit dadalin sa FTI? Walang debate? Wala po. O hinarang lang kayo, tapos hinarang lang po kami, papuntang ano po, FTI po. Okay. Nandun din ang ilan ng mga BOC, Subic personnel. Hindi nyo alam na may taga-Subic personnel doon. Kayo, wala ka ron, ano? Mr. Paul John Christopher Abanico? Wala po, Mr. Chair. Then wala din pong reported yung driver namin regarding sa ganong, ano po. Anyway, so ang sinasabi rito, ang maliwanag, hindi nyo alam saan kayo papunta. Hindi ba? Diba ang sinasabi sa inyo, tapos pabago-bago, Angat. Tapos pagkatapos ng Angat, Valenzuela. Tapos pagkatapos ng Valenzuela, nauwi sa FTI na po. Sino nagdala sa inyo sa FTI? Yung mga humarang sa inyo? Opo, yung nag-convoy sa amin papunta po lang. Nataliwas dun sa sinabi ni Chugs. Tama? Oo, sabi ni Chugs saan? Valenzuela. Di ba? So, ibig sabihin, may nagsasabi sa inyo Valenzuela, pero meron din nagsabi, hindi sa Valenzuela, dito kayo sa FTI. Opo, yung pong nagsabing sa FTI na, yung pong convoy sa amin. Yun na nga. Yun ang escort po namin. So, ang maliwanag doon, iba-iba yung instruction sa inyo. Opo, nalito din po kami. So, ang tanong, sino yung Chugs? Would you know who Chugs is? Mr. Chair, we do not. Kasi dispatcher eh. Pero ikaw, Mr. Paul John Abanico, nakakausap mo si Mr. Chugs? Yes po, Mr. Chair. Sa kanya din po kami nagpapasa ng mga billing after po namin makapag... Billing? Yes po. Ba't di niya alam ang apelyido? Chugs lang po yung pakilala ng boss namin sa kanya, sir eh. Pero pag nag-bill kayo, Chugs lang ang nakalagay doon sa billing nyo? Yes po, yes po. Ha? Yes po. Wala, yung voucher nyo, Chugs? Yes po, hindi naman po kasi sila nag-required para bayaran kami. Kayo rin. Gano'ng katagal nyo nang natatawagan at nakakausap si Chugs? Pinakabago po kami sa tracking eh. Wala pa, mag-1 year pa lang po kami. Kayo, gano'ng katagal kayong nagkakausap ni Chugs? Puro naging client po namin sila mga 2 to 3 months ago lang po, Mr. Chair. So, itong taon lang? Yes po, Mr. Chair. Kayo, 1 taon pa lang? Hindi po, ganun din po. Kasi wala po kami regular client. Bali, may nag-refer lang po sa... Pwede ibigay niyo yung number ni Mr. Chugs sa amin? Ha? Yes po. Nagte-textan ba kayo? Yes po, Mr. Chair. Inform ko din po sila na pupunta kami dito. Nagas nga po kami sa kanila ng lawyer. Kung, ano sabi ni Mr. Chugs? Wala naman pong feedback. Sige, so isubmit nyo yung, pwede bang pumapapahig ba kayong ipakita sa amin, i-screenshot yung inyong mga pakikipag-text kay Mr. Chugs? Kayo. Nasa sa inyo yun. Kung gusto ninyo o ayaw ninyo, you can, Pero yung number niya, ibibigay nyo sa amin.
pwede man po siguro. Then, tatanong lang po siguro kayo. Tatanong mo muna sa kanya. Hindi po. Pwede ko po ibigay kasi questioning lang naman po yung intention niya sa... Okay. Sir, naibigay ko na po kay Attorney Lina. Nagpaalam po kay Sir Chugs kung pwedeng ibigay. Pumayag naman po siya. Oh, sige. Paimbitahin natin si Mr. Chug sa susunod na hearing. Ha? Okay. So, okay. Sino si Merly? Ano ba ito? Gubaton? Kilala niyo yun? Hindi? Nandito ba si Miss Gubaton? Miss Gubaton? Yes, Attorney Maronilla. Your Honor, I was informed by our Subic personnel that Ms. Gubaton is here and Where she's is she? currently in the holding area. Can we ask her to come forward, please? Mr. Gubaton, Miss Gubaton. So, ang pinirmahan ni Mr. Kalisin ba ito? O Noel Estanislao. The goods were released from the port for the conduct of 100% examination at the consignee's warehouse with approved mission order upon the request of the concerned consignees, assigning the following Port of Subic representatives to wit: for 1024 goods, Mary Annabel Gubaton, Acting Customs Operation Officer 3. Attached are duly approved disposition form and mission order. So may mission order para ilipat. Pero sinasabi ninyo, wala kayong kilalang Gubaton. Wala po. Wala rin sumama sa inyong taga-customs. Wala po. Okay. Same, no? JB's, RNC. Yes po, wala pong reported yung mga driver namin. So where is Ms. Gumaton? Okay, so how do you explain this? Na may mission order, you have to take your oath, Attorney Lina, please administer the oath. Ms. Gubaton, kindly raise your right hand and answer my question. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing? Yes, sir. Okay, you have answered in the positive. Thank you. You may take your seat. So can you explain this mission order in reference to 1024 Consumer Goods Trading and Birches Consumer Goods Trading? Itong dated, well, the memorandum is dated October 3, but this is in reference to deliverables dated 15 September. Hindi, nagsabi rito may mission order kayo. At ikaw, ang Acting Customs Operations Officer, you were assigned as a representative of the Port of Subic Okay na. for the 100% examination. What happened here? Sir, kasi nilabas po yung disposition form dated June 25. Then, yung mission order po namin, nag-commence po ng, wait lang sir. June 25 po yun. Tapos, nag-commence po yun ng June 28 po. Kaso po, we have failed examination po. That's why, ang 100% examination po, kinonduct na lang sa Port of Subic po.
Again, can you explain? Kasi sinasabi nila walang examination. Sila yung mga nasa truck. Yes po. At ang understanding ko, underguard yung tatlong truck na yun. Yes, sir. Actually, it has... So where was the examination when they claimed there was no examination? Sir, kasi po nakalagay po sa mission order is Valenzuela. Doon lang po kami nag-base and ang contact lang po talaga namin is yung consignees representative po. We don't have contacts to the truck drivers po. So how can you now, why are you claiming that there was 100% inspection? Yan na po yung may kasamang mga media po. Kasi po nagkaroon po ng failed examination, nabalik po yung mga containers. Kasi nga po, dun po sa area, congested po talaga. Hindi po tinanggap ng warehouse yung mga containers po. So you are confirming what Mr. Stanislao claims, that there was port congestion. Yes, sir. Is there any document that will prove that there was? Or is it just a matter of your opinion? Yes po. Merong documentation? Yes po. Could you submit, what does the document say? That due to port congestion, of course, that is what it's going to say, no? Yes, sir. Actually, sir, the Subic SBITC po, doesn't have a data for reefer containers po. So how do you explain? So yung sinasabi mong 100% inspection was nung naibalik na ito? Yes po. Nung nahuli na? Yes po. So, pero nilabas pa rin ninyo eh. Sir, pinalabas ninyo bago nung inspection. Tapos nung nagkalito-lito at huli na, pinabalik. Sila nagkumpiska, hindi kayo eh. Hindi ba? Ang DA enforcement, inspectorate and enforcement ang sumalubong na sa kanila at sinabing wag nang tumuloy ng Valenzuela. Diretso muna sa FTI. So you were not able to conduct any inspection on those three na pinalabas ninyo. Ba't niyo pinalabas? Sir, actually, hindi pa po kasi siya, release po siya by physical, pero not totally released by the customs po, kasi under pa po And siya. you released it under guard. Tama? Yes po. Sinasabi nila wala namang kumausap sa kanilang customs eh. Yes nga, sir. In other words, the release under guard is not true based on the testimony of the truckers. Sir, actually, we have Mr. Kalisihan, please take your seat. Hi, sir. Hindi ko sabay-sabay. Mr. Kalisihan, hindi ba required before umalis yung truck, merong examination ng 10% under your processes? Good morning, Mr. Chair. Good morning. Yung 10% po kasi medyo nag-ano na po kami din eh. Kaya po sabi namin, Medyo nag-ano? Ano yung ano? ano po sir, sabi po namin sa Subic, wag na pong i-10% kasi i-100% examination din naman po sa consignees warehouse. Temperature sensitive po kasi, Mr. Chair, yung commodity. Nasa ano po siya ating Do you have the discretion? Or is that not the law? That you have to have a 10% examination? Is that the law, or you're allowed discretion to forgo any 10% examination? Your Honor, it's above my pay grade to decide because I'm only the deputy collector for assessment. You decided, you just said earlier na